Kaya, Ginoong Balatbat, sino po si Ginoong Balatbat? Kayo po yun? Balatbat. Totoo po ba na kayo po ay nagde-deliver po ng pera doon po sa bahay ni or sa condo ni Congressman Saldico? Will you attest to that po na totoo po ay sinasabi ng boss ninyo? Post muna natin. Post muna natin mga idol. Mga idol, magandang araw sa lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Duterte, sulid. Diba? Inday Sara. Alam naman natin, ang Duterte ang lumalaban dyan sa korupsyon. Dahil kay Inday, nabulgar ang lahat. Diba? Doon lang yung nag-umpisa eh. Itong araw na to, si Senador Erwin Tulfo, may bagong witness ngayon mga idol sa Blue Ribbon Committee. Ito ay mga driver ng mga nagde-deliver ng mga maleta. Kaya itong araw na to, meron silang hearing dyan. Kaya pakinggan natin itong mga statement nila, itong mga salaysay nila kung totoo ba or hindi. Kasi mukhang ano rin to. Pakinggan muna natin bago tayo magre-react. Okay? Tara, panoorin. Pasensya na, ganito yung setup natin. Alam naman natin ano lang tayo. Mahirap lang tayo mga idol. Kaya lumalaban tayo sa bayan para sa mga mamamayang Pilipino. Solid Duterte. Di ba? Duterte, solid. Tara, panoorin natin. Maglaban natin to. Karapatan natin to eh. Bali ako po, isang beses lang po ako nakapag-deliver doon. Gaano karami po yon? Kung hindi po natatandaan, ilang maleta, ilang sako yung deliver po ninyong pera? Your Honor, sa pagkakatanda ko po, mga nasa 6 to 8 na maleta po. 6 to 8 na maleta? Dami rin. Alam niyo po ba kung magkano halaga noon? Di ba kayo sinabihan kung magkano? Wala po kaming idea. Saan po dinala? Pero alam po ninyo na pera po ang laman ng maleta po na yon. Hindi po kinonfirm na pera, so wala po kaming idea. Okay. Saan niyo po dineliver yung mga maleta na yon? Nung nasama po ako doon, Your Honor, sa Valle Verde po. Okay, Ito po ba yung bahay ni Senator, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya, pero wait lang, mga idol. Sino po ang sumalu... Wait lang, mukhang na ano yun si Tulfo sa sinabi, bahay ni sino yun? May binanggit siya, parang gusto ko i-review. Tulfo na mga idol. Kasi hindi natin alam yun, may mga, siyempre, kailangan iklaro natin itong mga nagtitestify dyan kung talagang totoo yung mga sinasabi. Kasi baka, di ba? Ulitin natin mga idol. Gusto ko lang iklaro itong, medyo na bulunal si Tulfo eh. Ulitin natin. Ito ba yung bahay ni Senator, ni Congressman ako sa Valle Verde 6? Bahay po siya, pero hindi ko pa alam kay Senator. Bahay ni Amy. Parang Amy Marcos yan ang sasabihin niya. Nako po. Sa Bilab, Valle Verde yan, sa Pasig yan mga idol. O, ibig sabihin, driver talaga siya ni Saldico. Kasi sa Pasig naman ang tinutukoy. Hindi naman niya harap yan dyan. Kung hindi talaga, bago yan sila iharap dyan sa hearing, talagang na-interview na yan sila kung totoo ba itong mga salaysay nyo or katotoo, mukha bang katotoo or parang gawa-gawa lang. Tingnan, di ba? Valle Verde yan, driver siya. Mahigit mga 6 to 8 daw ang yan, isang beses lang siya nakapag-deliver. Alam naman natin, bawat deliver nun, isang maleta, nasa 48 million. Grabe. Tuloy natin to. Si Balat ba itong pangalan itong driver na to? Si Tulfo murang nabalunan mo siya sa Amy Marcos pa sabihin niya. Grabe natin. Pakinggan natin mga idol. Tuloy natin. Sino po ang sumalubong po sa inyo doon? Mga tauhan po yung nandun. Mga tauhan? Wala pong resibo na parang acknowledgement receipt or what? Basta i-deliver nyo lang po doon? Hindi ko po alam yun. Alright, may papakita po kami slide ng bahay po. Ano po, kung ito po yung bahay na sinasabi ninyo na dineliver po ninyo sa bahay ni Congressman Saldico. Pakilagay po yung bahay. Kung ito po ba, ma-confirm lang po. Your Honor, magkaiba po yan, Your Honor. Magkaiba? Opo. Okay.
Yung sasakyan ho na yan, alam niyo yan? Yung NFI 6319? Your Honor, bali yan po yung nag-pick up po ng... Yan po kasi, Your Honor, yung sa Fairview po. Ano naman yung sa Fairview? Bali yan po yung Fairview? dinadala namin ni Christian. Ng Dinadala po na... mga maleta din po yung dinadala namin. So, hindi lang po isang beses. Kasi kung dinadala po namin, iba, sabi nyo, iba naman po Meron ito. So, silang ibang ibang sasakyan naman po ito. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi nyo po na yung sa Valle Verde po, isang beses lang po nakapagdala doon eh. Yung sa ano po, Yung ito, iba po yan nung ano eh. sino po ang diniliberan naman ninyo ng pera dito? Itong gamit yung sasakyan na ito. Hindi, Your Honor, hindi po kami ang may gamit na sasakyan na yan. Pero kasama po yan dyan sa inyong office, itong NFI 6319. Hindi po. Bali po, yan po yung sasakyan ng kumuha ng mga maleta. Yan po. Meron So, silang nag-exchange ano. lang kayo. Galing po sa sasakyan ninyo, inilipat nyo po dyan. Bali sila po yung kumuha sa sasakyan namin. Saan po ang nangyari itong transaction na ito na palitan, na ikarga from your sasakyan to that sasakyan? Saan po nangyari ito? Sa Phoenix Petroleum po, sa Dahlia Street, Fairview po. Doon po nangyari yung palitan, Opo. na inilipat sa inyong sasakyan yung pera. Abot na lang yung pera. Alright, babalik kita mamaya. Mr. Christian, ikaw naman po, ilang beses ko kayo nakapag-deliver ng pera po? Ito sinasabi ni D. Alcantara. At kani-kanino po ang inyong pinag-deliveran? Doon po sa Dahlia po, 7 beses po. Dahlia. Opo. Ano po yung Dahlia? Yung ito pong binanggit ni... Sa Fairview. Fairview po. Okay, ilang maleta naman po yung diniliver nyo ho doon? Wait lang mga idol. Mukhang dyan sa lugar na yan, mukhang meron silang suki dyan. Dyan sa may Fairview. Sino kaya yan mga idol, no? Taga dyan din banda yan, siguro. Fairview banda. Caloocan, mga ganun. Diba? Bagong silang dyan. Pero saan na? Yan naman papuntang Fairview eh. Papuntang ano yan. Caloocan naman talaga yan eh. Ang Fairview, diba? SM Fairview, Caloocan, papunta doon. Bagong silang, Maligaya. Dyan, sa may simbahan, papasok. May malaking ano dyan, kanal dyan eh. Na dugtungan yan ng ano, Bulacan, mga idol. Yan, di ba? Bulacan, shortcut yan dyan. Ito si Balat-Balat. Itong unang nagsalaysay, isang beses lang siya nag-deliver doon sa Valle Verde, sa bahay ni Saldico. Tapos meron din siyang deliver dyan sa Fairview. Yung sasakyan pala niyan, hindi sila ang may gamit. Yan ang nagpipick up ng mga maleta nila, pera nila na dala. Yan. Ngayon, ito naman si Christian, tinanong din siya kung ilang beses siya nag-deliver. 7 beses ata. Sinabi niya 7 beses. Diyan sa Fairview naman. Suki. Ibig sabihin, kung iisipin natin itong mga nangyayari mga idol, hindi lang talaga si Saldico ang dinideliveran nila. Hindi rin si speaker. Marami. Paano yung ka-speaker na salaysay kahapon kay Orly? Na meron silang binaba na 35 kamaleta kay speaker. Ibig sabihin kay speaker lahat yun? Grabe naman. Diba? Ubusin niya yung 48 million sa isang maleta. Grabe ka gaman mga idol. May mga suki yan. Yan mga ganyan, maliit lang. Sim ko, 6 to 8 lang ka maleta ang dinadala nila. Ibig sabihin, parang komisyon lang siguro itong dinadala nila ngayon dyan. Pero kahit mga idol, sa isang maleta, 48 million ang laman dyan. 6 na maleta, 8 maleta. Napakalaki. Isang maleta nga, ang laki eh. 48 million. Sipin mo. Ito yung bagong driver na totoo mga idol. Kasi may mga address sila, may mga picture, meron silang mga yan. Imbestigahan nila na dapat yan kung sino may-ari ng sasakyan. Yan ang dyan. Tuloy-tuloy. Kasi itong investigasyon, kaya nga maganda itong Blue Ribbon Committee. Yan, maganda to. Lalo lang si Marculeta may hawak dapat eh. Per deliver po, nasa 8 to 10 na maleta po. 8 to 10 na maleta. Kanya 8 to 10 naman. Tina-transfer din po ninyo? Hindi. Opo. Kasama ko po si Mr. Andre. Kasama si Engineer Alcantara? Si Andre po. Si Andre. Ako po yung driver niya. Para kanino daw po yun?
Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam, pero may sumasalubong. Ilang beses pong ganun transaksyon ang ginawa ninyo, palitan po, o Meron. nililipat yung maleta? Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun, buwan-buwan, linggo-linggo? Magkakaibang araw po, Your Honor. Pero sa loob ng isang buwan, Hindi po. mga ilan, pagitan, ilang buwan, ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, Ito lang yun, mga January, idol. at saka March. Ito lang yun, 2025. Di, siguro. Alcantara, will you confirm? November, January, at saka March? Posible po, Your Honor. Hindi ko lang po talaga ma-recall. Saan galing po itong pera? Advance po ba November ito ng mga 2024? kontraktor? Kasi, abay, Your Honor, pinag-uusapan pala yung budget ng November, may budget na po kagad si Congressman ko. advance po, Your Honor. Actually, yan po. Advance payment. Yung sa sinasabi niya pong 6-7 maleta, approximately mga magkano pong pera ang laman nun? 6 na hanggang 8 maleta. Normally po, ang isang maleta, nagre-range po from 30 to 40 million. Pagkakatanda ko po. Kasi nilalagyan po namin ng numero yon para po for total. Normally po, mga 30 to 40. Pinakamababa na po yung pag maliit po yung maleta, mga nasa 25. Meron pong, hindi ko po matandaan kung meron po kaming isang maletang malaking-malaki na kaya po yung 50. Pero bihira po yung 50. 30 to 40 po normally ang Mga idol. isang maleta po. Ayan na si... Ang for the information, Yung nagsalita ngayon, di ba itong mga driver kasi hindi nila alam kung magkano, kung ano ba talagang laman. Ayaw magsalita ng mga driver, alam nila yan na pera ang laman yan. Imposible hindi nila alam. Alam nila yan. Ang problema, ayaw lang talaga lang magsalita. Kasi alam naman ng boss nila dyan, ito si Henry, siya ang magsasalita. Talagang siya ang siya ang magkukover lahat dyan. At alam ni Henry Alcantara, para kanino yan. Imposibleng hindi niya alam. Alam niya lahat ng transaksyon nang galing sa kanya yung pera eh. Diba, siyempre, proyekto niya, kunwari, Alcantara, ang ano ko, diba? Ganun yung nangyari sa mga ibang congressman eh. Tinatawagan siya, diba? Tinatawagan siya ng mga senador. Diba? Imposible ngayon, nagsalita si Alcantara, alam niya, ang range ng isang maleta ay nasa 30 hanggang 40 milyones. Diba? Ngayon, nilalagyan nila ng tagging para pagdating sa total, alam na nila agad. Yung isang malita, 40 million, 48 million to, yung isa naman, 30 million. Diba? Alam na mga driver yan. Ngayon, kailangan saluin lang talaga ng itong boss nila. Ni Alcantara. Alam niya eh. Diba? Tinawag pa nga siya ni Erwin, Alcantara. Magkano ba talaga ang laman ng bawat maleta? Actually, ganito lang yan. Maglalaman lang yan ng ganito ganyan. Kasi binibilang din nila bago nila ipa-deliver. Diba? Yun yung sabi ni Orly yun kahapon. Na binilang ni Paul at saka, diba? Ni ano? Kasi nakita niya pera yung laman. Alam nila yan kung para kanino. Lalo-lalo na yung nagkipag-transact sila doon. Kung ang boss niya, ito si Alcantara, ito Christian, at saka si Balat-Balat, deliver nyo to para kay umangkita daw kayo doon sa Petron, diyan sa Fairview. Posible namang ibibigay mo, di mo kilala. Ano yun? Nag-aabot ka na lang ng fishball? Nag-aabot ka lang ng parang laruan? Hindi Siyempre bago mo, alamin mo kung ikaw ba talaga yan. Ganon yun, imposible. Yung dalawa dyan, yung driver, play safe talaga sila. Kasi ang papel naman nila talaga dyan ay taga-deliver. Siguro, lang sila dyan, driver. Tapos may, lang sila, sige, pamahaw, paniud to, ano lang. Pero wala siguro silang transaksyon talaga dyan. Hatid lang talaga sila. Kaya nga yung isa, ito si Balat-Balat, hindi ko alam kung pera ang laman. Hindi niya ma-confirm. Alam niya yun, imposible. At mayroong mga bodyguard yan. Kasi ang usapan dyan, milyones ang pinag-uusapan. Billion. Diba? Tuloy natin to. Makakainis yung mga ganyan eh. Ayaw pa nilang sabihin kasi kung sino talaga itong pinagbibigyan nila. Alam na, lalong-lalo na yan si Alcantara. Ngayon talaga, nanggagaling talaga ang utos dyan. Nandan yan kay Saldico at saka kay Martin.
Sila lang may hawak ng pera ng bayan eh. Sila lang nang magmamando dyan. Itong mga kontraktor, itong mga subcon, wala silang magawa. Wala silang magawa. Pero dyan nagsisinimual, ang pera talaga ibabagsak sa mga subcon. Kasi sila yung gumagawa ng trabaho eh. Ngayon, i-deliver nila kay deliver dito, ganun yun. Kaya, tinan mo, punta-punta sila ng Perdo. Meron dyan, taga Bulacan. Kaya, makikita natin yan pagdating ng kung tuloy natin to. Po, yan pong pictures na yan, hindi rin po namin talaga alam kung saan po sila magpapalitan. Pero ang pagkakatanda ko po, yan po yung mga, hindi po kay Kong Saldi yung delivery na yan. Dahil ang kay Kong Saldi po ay puro sa Valle Verde at sa BGC. Sino po yan? Ang delivery na po yan po yung di-deliver po kay Yusek Bernardo. Po. Bakit sa Fairview po? Hindi po namin alam. Meron lang pong binibigay na number. Tapos inuutos ko po dun sa chief of staff ko, kay Carlo. And si Carlo na po ang nakikipag-usap sa mga driver. At hindi ko po, kahit po ako, si Engineer Bryce, si Engineer JP, hindi po alam kung saan po talaga ang location po. Basta yung number lang po, kukontakin lang po ni Engineer Carlo na binigay po sa akin, binigay ko po sa kanya. Then siya na po yung magpe-prepare and then iutos na po sa... Diba si Carlo ang nag-ano sa inyo? Dalawa. Sino po si Engineer si Carlo po? Siya po yung chief of staff ko na kumukuha po sa proponent po. So, nandiyan po ba si Mr. Carlo? Naimbitahan po ba, Mr. Chair? Ano po? Pwede po ba matanong natin? Kasi parang... so si Carlo ang tinatawagan po ng proponent. Hindi po. Nagtitext sa proponent. Ako po ang nag-uutos po. Ako po ang kausap po. Upon the instruction of the proponent. Huwag na natin sabihin proponent, nalilito ang tao, politiko. Yes, sir. Congressman o senador. Ganun po ba yun? Yusek Bernardo and Saldi ko lang po. Si Yusek Bernardo. Kasi may nasabi po silang Congressman Saldi, ito po si Balatbat kanina. Opo. Nung nag-deliver na po sa Valle Verde, sabi ko nga po sa statement ko, sir, Your Honor, meron pong times na dalawang beses po sa BGC sa parking. Tapos po, and the rest po is sa Valle Verde po, na bahay po dun sa, hindi ko na po kung talagang kanya. Sinasabi po ni Ginoong Christian ay 7 beses daw po. Panay kay Bernardo lang po ba yon yung delivery na yon? Or may mga congressman po doon at senador? Ay, ako po, Your Honor. Opo, yun. Sinabi po ni Christian kanina, 7 times po siya nag-deliver. Kay Congressman Saldi po, nakakasama po yung ilang driver po doon. Minsan po kasama po ko, minsan sila na lang po dahil alam na po nila. Doon po sa kay Yusek Bernardo, tingin ko po, ito po yung lugar na yan. Kasi po, putol-putol po yun eh. Hindi naman po biglaan po, Your Honor. Okay. Paano nila nalalaman na na-deliver na? Baka mamaya, tinakbo na ng inyong driver. Meron ba kayong confirmation na natanggap mo na ba, boss? Nakatanggap mo na ba, Kong, yung pera? Nandyan na, 7 maleta? Paano po rin yun nasasabi sa kanila? Your Honor, ang instruction po ni Carlo, instruction ko po sa kanya, yung pagbibigyan po dito sa Fairview. Actually, parang nagpapapicture pa yata sila. Pero hindi ko po kilala yung tao. Yun lang po yung pinadala po doon. So, pinagkakatiwalaan nyo sa tao na hindi kilala? Yun po kasi yung binigay po na pangalan at number. Opo. Nung politiko o nung ni undersecretary? Yes po, Your Honor. Alright, okay. No, Senator Erwin, no, kasi we have the whole day to do this. Bibigyan namin kayo ng extra 2 minutes. Everybody for that matter, no? Kung gusto niyo i-avail yung additional 2 minutes, tuloy-tuloy lang para mas mahaba. Hindi naman tayo constrained sa oras. So, you may continue. Thank you, Mr. Chair. Si Carlo Rivera, nakapanumpa ka na ba or this is your first time here? Naka-attend na po ako last hearing. Nanumpa ka na ba? Apo, yes ma'am. Nanumpa ka na rin. Okay, Carlo Rivera, yung pinag-deliveran mo ng pera sa Valle Verde, sino po? Si Congressman ba mismo ang tumanggap? Yun po, inuutos lang po namin sa driver. Sila po ang nagdi-deliver po doon. Yung driver? Apo. Ay yung po doon sa Dahlia, sa Fairview? Yan po is, bibigay lang po sa akin ni D.E. Henry yung contact number. Then po forward ko po sa kanila. Sino yung nakakausap po sa contact number? Number lang po yung binigay po sa akin. Then pino-forward ko po sa driver. Sila na po ang nag-uusap.
So hindi mo actually alam kung sino yung doon sa kabilang linya, kung sino yung number na yon. Apo, Your Wala Honor. po sinasabi. Wala po. Naniwala ko kayo mga tinatakpan. Meron silang tinatakpan dyan eh. Mga idol. Alam ni Yosik yun. Bernardo ng Bernardo sila eh. Fairview ba mga idol? Meron silang dyan, bagsakan din sila dyan. Hindi lang yan. Ang daming boss project na nangyaring hindi maganda. Yung mga involved na congressman dyan, meron din yung ganong style sila. Kailangan namang idadaan yan sa bangko. Ganon din ang ginawa din nila siguro. Kung anong style ng iba. Bagsak-bagsak, kita-kita. Ganon ang ginawa nila. Kasi sabi nga sa Liza, hindi daw biglaan. Inaabot. Grabe, no? Mga idol. Lahat yan ay totoo naman, mga idol. Itong mga nangyayari dyan, mga corruption. Totoo yan. Kahit wala pa yan sila noon, nangyayari na yan noon. Panahon pa nila kupong-kupong. Pagkawala ng senior, lalong lumugbok ang Pilipinas talaga. Nawala yung senior, yung Marcos, Papa ni Bongbong. Masagana tayo noon. Matalino rin yun si senior eh. Kung meron man siyang mga kurap na ginawa noon, muro kang magaling din siya kasi hindi rin niya pinabayaan ng Pilipinas. Talagang inayos niya. Isipin mo, nakapagpatayo nga siya ng panahon ng yung kanya yung LRT eh. Tsaka MRT sa kanya na nagsimula eh. Oh, ibig sabihin noon pa yan eh, di ba? Hindi nga lang nasundan. Paano kasi itong mga sumunod, gusto nila lahat ng project dyan napupunta sa kanila. Kaya hindi umasin sa Pilipinas. Kagaya ngayon, wala lang ang Duterte. Di ba? Yung panahon ni Duterte, lalo-lalo na si Tatay Digong, ang sinundan niya na blueprint ay itong senior na Marcos. Kanya na project ni Marcos, yung mga subway ngayon na ginagawa dyan sa Maynila, dyan sa Pilipinas, di ba? Alam naman natin, may ginagawang subway dyan ngayon. Kay Marcos dyan na senior na plano. Ngayon, tiningnan ni Tatay Digong, gumawa ng pagpupulong, pinag-aralan, nangutang, kasi wala naman tayong mga materialas na high-tech na yung kita mo yung parang umiikot na yun ang ng lupa. Parang kinakain ang lupa para mabubutaasan nila sa ilalim. Gagawin nilang subway. Ibang bansa lang meron yan. Tayo wala naman yan. Diba? Magaling lang talaga yung senior. Matalino eh. Hindi halata. Pero talagang mabubunyag. Kita na nangyari doon sa mga wealth natin. Meron yun. Mga gold na tinatago nila noon. Nandun sa ibang bansa yun. Diba? Tapos akala natin ang Pilipinas ay sasalba na. Lalong nagkaganito ngayon. Lalong daming corruption. Grabe, no? Sa panahon kasi ni Tatay, di maiwasan, meron yan, pero talagang takot sila. Kaya ngayon, dati, hindi maiwasan, pangalan ni Tatay, meron nga, di ba? Binasa nga ni Tatay Digong itong mga involved na engineer na taga DPWH. Pati itong mga congressman, di ba? Meron si Tatay video dyan sa social media na. Pati nga ito si Yap, ito si Eric Yap, na binanggit ni Orly kahapon. Matagal na pala alam ni Tatay Digong yun. Binasa rin ni Tatay Digong sa agenda niya na to si may ganung karanasan na ito na naman di talaga na nahimik. Talagang dapat talaga tinanggal kasi yung paak pagkaupo kagad ni Bongbong. Tinanggal nila yung paak itong Anti-Corruption Commission. Tinanggal nila. Kaya ito yung nangyari ngayon sa bansa natin. Talagang yung mga buhaya, talagang kasakiman yung pinaggagawa. Garapan masyado. Hindi na yung pansariling interest ang ginagawa nila, idol. Kita nyo naman yung mga assets nila, mga air assets ni Saldico at saka ni Martin Romualdez. Diba? Grabe, no? Yun, kung iba wala, lahat ng pagmamay-ari nila at saka itong mga asset nila dapat i-hold dyan tapos i-subasta.
Grabe ka mamahal. Bilyonis mga idol. Ito nangyari yan. Yan mga driver lang yan. Kaya kawawa eh. Lahat ng na-involved dyan, mga kawawa. Pero ito mga leader nila, mastermind, hindi yan mapapatawag dyan. Talagang merong harang dyan kasi meron dyan sa loob na kakampi nila partido. Meron yan. Hindi mawawala yan. Kaya gusto ko tana itong si Marcoleta talagang may puso para sa bayan talaga. Tatay Digong ba dating? Talagang ipaglalaban niya. Lalo na yung ganyan, korupsyon. Grabe mga idol, di ba? Kaya mag-react kayo, mag-comment at mag-like at share sa ating mga balita ngayon. Talagang paikot-ikot lang tayo nito. Marami pa dyan mga idol. Hindi ito matatapos lahat. Mabubunyag yung mga pangalan. Dapat talaga ipatawag na yan si Speaker at saka si Saldico. Kasi iniisip ko rin naman idol naisip ko lang pag once na maipatawag na yan si Martin at saka si Saldico, itong mga nasa baba mawawala, hindi na mababanggit. Kaya maganda magsimula sa baba pala. Ito isipin niyo mabuti maganda magsimula sa baba para unti-unting makikita natin galing sa ugat hanggang sa katawan na puno hanggang sa magbunga. Ganun ba? Kasi kung dumiretso tayo sa Saldico at saka ito kung Martin, itong mga congressman na involved dyan, itong mihingi ng mga porsyento dyan, ng malalaki, milyones din ang hiningi dyan, hindi na yan mababanggit. Kaya tama to itong simula sila sa Diskaya talaga. Kaya nabulgar itong mga congressman na pinakatakot-takot, akala mo ay malinis. Yun na. Kaya hanggang sa napunta tayo dito. Itong exciting to. Tama itong ginagawa mga idol. Huwag natin darating at darating din tayo dyan kay Martin at saka kay Saldico. 100%. Darating tayo dyan hanggang sa mapunta sa pinakapuno kung sino talaga may utos ng lahat. Kaya abangan natin yan. Duterte, solid. Kaya thank you sa mga tagapanood, tagapakinig, sa mga nang-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. I hope na thank you sa mga suporta. At abangan natin sa susunod na ating video. Okay? See you and bye-bye. Mag-like at mag-share at mag-comment mga idol. Thank you. Laban lang. Kasi lumalaban ng mga Duterte, kagaya ni Inday Sara, Tatay Digong. Paglaban din natin. Tayong mga mamamayang Pilipino. Itong mga kurap kayo. Kaya laban. Bye-bye. Amping mga idol.